Nagtanong ako kung anong nangyari. Hindi kaagad nagsalita si Sustino. Pero unti-unti yung naging tao. Tumabi ito sa akin at nagwika ng, "Hinimatay si Maria. Nasa biranda. Huwag ka mag-alala, naroroon si Amalia. Si Andres umuwi kasi kukuha yun ng gamot namin." Tatayo sana ako para puntahan ang asawa ko pero pinigilan ako ni Sustino. Hayaan na lamang daw muna yon. Bantayan ko na lamang daw ang anak ko. Tinanong ko siya kung bakit hinimatay. "Maihimatay talaga. Buong lakas niya na yun eh. Ganun ang aswang nakakapanganak palang adober. May reserbang lakas na hindi makikita sa amin. Para yun sa pagprotekta sa kanyang anak. Nakita mo naman siguro sa kung paano kabagsik yung asawa mo, di ba? Basta, napakalakas ng asawa mo. Tatagal pa yon. Kung sakaling naging matigas ang ulo mo, kalabasang basag sanang inabot mo kanina. Para kang papel na magkakanda punit-punit talaga." Aba, ang lusog ng bata. Sinabi ko na nga ba eh. Kahit anong pagsusumikap ni Maria na maging dugong aswang yung bata ay hindi talaga. Tao ang pares eh. Tao ang naamoy ko, hindi aswang. Tao yung anak mo. Pero sana sa nanay magmana yung itsura. Wika ni Sustino sabay alis nun. Ganda ng panimula eh. Nakakawala ng takot pero yung mga huling nabanggit, parang nayurakan yung pagkatao ko. Walang hiyang yan. Sa awa-asawa ko daw sana magmana yung anak ko sa itsura. Nako. Ilang mga sandali lang, napangisi ako kasi nga si Maria nang nakita ko. Duguan ito pero maayos sa mukha niya. Nasaan yung tao? Kinuha nito sa akin ng bata. Siya lang ang nagbuhol ng pusod nito. Sabi niya sa akin ay bukas daw matatanggal na ang pusod. Hindi na kailangan pang gupitin. Umuwi na daw kami noon. Tinanong ko siya kung nasaan ang mga kapatid niya. Umuwi na daw ang mga ito nang dumating si Andres. Nakainom na daw umano siya ng isang uri ng himag noon para sa mga aswang. Yung mga labi ay si Amalia na umano ang nagligpit. Sabi ko ay hindi pwedeng umuwi ng diretsyo. Magtataka ang mga magulang ko. Mas maiging gawin na itutungo kami sa ospital. Palalabasin lang na nakapanganak siya habang nasa biyahe para marehistro ang bata nun. Tumango ito. Mas maigi daw na ganun. Nagkasundo kami. Dumiretso kami noon sa may kalsada. Nagpatid sa ospital. Mangang-manga ang mga umaasikaso sa bata. Panay titig ito kay Maria. Napakatibay daw ng katawan nito. Masigla pang mukha nito at unang anak ang sanggol. Dapat ay hinang-hina ito o hindi naman kay walang malay. Saan ba daw na ipanganak ang sanggol? Ako naman doon sa may manggahan namin. Hindi kinaya. Hindi naman nahalata si Maria kahit pa may mga dugo sa mukha. Hinilamos na kasi nito ang dugo ng aswang na pinatay niya kanina. Nilinis na lamang siya noon ng mga nurse. At itong bata ay niligo na at talagang nagmukhang doon ipinanganak. Siyempre, kinakailangan pa rin ma-admit ng ilang araw. Sabi ko naman kay Maria ay bigyan niya na lang ng respeto. Tulog kain lang ang gagawin nito sa ospital. Umuwi ako tapos ipapaalam ko sa mga magulang ko na nanganak na. Nakasalubong ko pa noon si Kuya Sammy. Kinamusta ako. Kako, nanganak na doon sa ospital. Yun lang. Wala na akong dinagdag pa. Nang makarating sa bahay at nalaman ng mga magulang ko, naglululundag ito sa tuwa. Hindi ko mawari kung gaano sila kasaya. Nagtanong kung bakit hindi man lang sa kanila sinabi na manganganak na. Dapat daw sinabi ng matulungan kami noon. Nagulat na lang daw ng ibalitang tapos ng lahat. Lumuwag ang pakiramdam ko. Masaya. Gawa nang nagmukha talagang galing sa ospital. Hindi naman magtatanong ang mga magulang ko sa mga nurse. Iisipin lamang ng mga ito na doon isinilang. Mga isang linggo din yon bago pa makauwi. Galit na galit si Maria. Masakit na umano ang likod niya kakahiga. Ang dami pa umanong iniinom na gamot.
Kumakalam din ang sikmura niya kasi nga nakakaamoy siya ng dugo doon ng malapit ng mamatay na tao. Kinikilabutan ako sa asawa ko. Mabuti at nakakaya niya namang pigilan ang sarili niya. Akala ko talaga, ito na ang yugto na magiging tuloy-tuloy na ang kasiyahan. Akala ko ay wala nang katatakutan. Akala ko, yun lang sumpong ang dapat kong alalahanin. Tsaka may maipapakain naman ako sa limaw kong asawa sa oras na gutumin nito. Pero may nangyari na siyang lubos kong ikinabigla at hindi ko talaga lubos mapagtanto ang lahat nun. Napapabisita palagi si Sotino sa amin. Siya minsan ang nag-aalaga sa pamangkin niya. Wala pa kasing asawa itong kapatid ni Maria. Pero sakit sa ulo kapag naroroon ito kasi nga, hindi ako natatahimik eh. Bakit? Nako, napakahimantayon. Yun bang, lagi na lang nagpupuna o nagsisita. Tapos may kasama yung panalait. Kung minsan kapag naroroon ito sa bahay, hindi ka agad ako umuwi. Ang laging bungad kasi nito kapag dumating na ako dumating na daw ang aswang. Ako pa talaga yung tinatawag na aswang nun. Kung minsan naman ay tititigan ako ng matagal tapos biglang ingis na may kasamang pag-iling. Kayo ba? Ano sa pagkakaintindi nyo kapag kayo ang nasa kalagayan ko? Palibhasa ay mistiso ang postura ni Sotino. Parang dugong banyaga sila Maria. Alam niyo bang may natuklasan ako? May natuklasan ako sa pinanggalingan talaga nito mga aswang na ito. Partikular lang sa uri meron ng asawa ko. Ang pinakaninuno daw nila ay isang Espanyol. Wala naman umanong gabunan sa Pilipinas kung hindi dahil sa mga banyagang ito. Ang aswang dito, mga dating katutubo na kulto. Nagsilabasa ng abalbal, kubot at iba pa. Dulot umano ito ng pananampalataya sa kadiliman. Umiinom ng dugo hanggang sa parabang sinapian. Kalaunan, nagbunga ng lahat. Naging aswang tuloy sila. Isang gabi, ito na. Ito na ang simula noong pinupunto ko kanina. Nagtaka ako gawa ng biglang bumangon si Maria. Itong bata ay kamuntikan pang malaglag. Pagkabangon pa nito ay rekta sa pagtungtong ito sa bintana. Kung kaya naman nataranta ako nun. Kala ko ay sinusumpong. Hindi naman kabilugan ng buwan. Anong ginagawa mo? May mga gising na kapitbahay pa ngayon at baka makita ka. Maaga pa ngayon. 7:30 pa lamang kasi noon, Sir Seth. Bukas pang ilaw sa bahay at makikita talaga siya hanggang doon sa tindahan ni Kuya Sammy. Pero hindi ito nagsalita. Hindi man lang ako pinansin ito. Nakatingin lamang ito sa ibaba. Hanggang sa na-curious ako kaya naman sumilip na din ako sa bintana nun. Nakakita ako ng tao sa may bandang gilid lang ng bakuran. Pinatay ko ang ilaw. Kako, ano sa pakiramdam niya doon sa taong nakikita ko? Hindi naman kasi malinaw gawa ng nasa parting madilim yon. Kahit pabukas ang ilaw sa itaas. Kaya ako pinatay para hindi ako makulap o masilaw. At kapag tinamaan ito ng liwanag mula sa bahay nila tatay makikita ko ng maayos. Ay naman kay Maria ay kawatan siguro umano yun. Hindi niya umano maramdam ang aswang. Hindi niya rin ramdam na albularyo. May kasama daw ito. Naroroon sa kabila. 2. Bali 3 umano sila. Bakit ka bumangon? Kung kawatan yan, ayos lang. Silyado naman ang bahay. Ano ba magagawa niyan? Kung doon yan pupunta sa harap, itatagain niya ng tatay ko. Nasabi ko naman sa'yo, di ba? Na may tinaga na si tatay na kawatan. Ay naman kay Maria, kapag may banta sa teritoryo niya ay hindi niya hinahayaan. Ganoon daw silang mga aswang. Kapag may pasaway, pinapatino. Pero kapag nagmatigas ay pinapatay.
Langhiyang yan. Itulog mo na nga lang kaya. Ako na yung bahala. Sige na. Humiga ka na. Bababa ako. Sinabi ni Maria na wag daw akong bababa. May baril at patalim umano. Wala daw kawatan na hindi nagdadala ng sandata. Biglang lumundag si Maria. Napakalayo nang naabot niya. Mantakin niyo doon na sa may bandang kakahuyan. Itong tao, parang napansin ata ang asawa ko. Tumakbo yun patungo sa kakahuyan. Pero sa kabilang parte, pabor na ito sa may bandang harap ng bahay. Kumbaga, sa bulwagan ng beranda nila nanay at tatay. Si Maria kasi sa bandang likod tumalon eh. Hindi ako nakatiis. Bumaba talaga ako nun. Itong bata ay hinarangan ko lang ng unan. Pero bago pa ako tuluyang makalabas, nakarinig na ako ng pagsigaw. Kasunod naman noon ang putok ng baril. Itong mga tao sa kabilang bahay, nagkasigawan. Ultimong ang kapatid kong binabae na si Aureto. Habang si nanay paling naman ay kinakatok ang dingding at nagsisisigaw kung ayos lang ba umano kami. Gaya ng sinabi ko ay magkakarugtong lamang ang tirahan nun. Dingding lang ang pagitan. Sabi ko na may ayos lang. Huwag silang lalabas kasi nga pakiramdam ko ay may nagwawalang tao. Sinabi ko na lang na baka lasing yon. Hanggang sa paglabas ko ng bahay, paparating si Maria. Duguan. Nabahala ako gawa ng baka tinamaan ng bala. Pero nang tanungin ko ito ay ngumisi lang yon. Naghugas sa may alababo. Sinabi niyang matulog na daw kami noon. Napapansin kong tila may dinadaing at biglang kinapa ang dibdib niya. Nanlaki ang mga mata ko. May butas. Maliit lang pero alam kong tama ito ng bala. Sabi ko sa kanya dadalhin ko siya ng ospital. Pero ayon dito ay wag na lang daw gawa ng gagaling naman umano siya noon. Uminom lang siya ng lana niya. Kalmado ito kahit pa man bakas sa mukha na parang nababalisa. Nagtitiwala naman ako sa lana niya kasi nga gamit ito nila. Umakyat na kami sa itaas nun. Hindi talaga maganda ang kalagayan ng asawa ko. Tinatanong ko kung kaya niya bang sugat. Tango lang naman ito ng tango at sinasabing wag daw mag-alala. Kumatok si nanay ulit pero sa mga puntong ito ay doon na sa may pinto namin. Bumaba ako. Pinagbuksan ko si nanay. Nagtatanong yun sa kung anong nangyari kasi nakita niya daw si Maria noon banda sa may harapan ng bahay. Ultimong si tatay ay nakita niya rin umano ang asawa ko. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Hindi ko alam ang sasabihin. Hanggang sa lumabas si Maria at nagsabing, paano daw siya nakita? Hindi naman daw siya umalis doon. Sino yon? Kamukha mo eh. Di bali na lang. Ang importante ay ayos lang kayo. Yung nakita ko kasi parang tinamaan nata ng bala. Nagkatakbuhan doon sa may unahan. Hinabol ng babae. Hindi naman lumapit ang tatay nyo kasi baka mapano pa. O siya sige, bukas na lang natin susuriin kung ano ba talaga yung nangyari. Napabuntong hininga ako noon. Kamuntikan na. Nakarating pala si Maria doon sa harap ng bahay. Hanggang sa maya-maya pa. Papaakyat na sana ako. Pero narinig ko ang boses ni Sotino. Sabi ay kakausapin niya raw kami noon. Ayun, pinapasok ko sa loob. Ang itim na mga mata na para bang galing sa papyaw na anyong aswang. Ang sabi nito ay may nagmamatyag umano sa kanilang pamilya. Mga albularyo. Sila Andres at Amalia ay isinibat na ang mga magulang nila. Kaya daw siya napapadalaw lagi sa bahay namin dahil yun ang dahilan. Napapamura ako nun. May kaguluhan palang nangyari sa pamilya nila Maria. Nagtanong ako sa asawa ko kung alam niya ba ito. Tumango yun. Maski pa hindi siya sabihan pero alam niya ang pangyayari. Pasensya na ate. Nasundan ata ako eh. Nadala ko pa dito.
Naramdaman kong may banta dito kaya napadalaw ako. Sinabi ni Maria na nasundan niya. Hindi niya inaasahan na albularyo pala yun. Siguro ay si Sotino ang sadya noon at hindi kami. Ngayon ay nadamay na kami noon. Pero wag daw mag-alala. Siya na umanong bahala. Nainis ako noon. Walang mapaglagyan ng inis ko. Parang gusto kong suntukin si Sotino. Walang ano-anong umalis ako noon. Tinungo ko si Kuya Sammy. Dala ko ang flashlight. Mabuti at gising pa siya. Sa labas ng tindahan at naglilinis. Pagkabungad ko ay kaagad nagtanong sa kung ano ba daw ang nangyari sa bandang amin. Bakit may putok ng baril? Isiniwalat ko kung ano ang totoo. Tapos ay nanghingi ako ng tulong. Naku, yari. Dapat nag-iingat yung kapatid ng asawa mo. Ngayon wala na kayong maidadahilan. Dawit na kayo eh. Ano bang maitutulong ko dyan ah? Haharangan ko eh, ako pa ang lalabas na masama niyan. Subukan ko ah. Pero hindi ko maipapangako na magiging maayos. Tinamaan po ng bala yung asawa ko, Kuya Sammy. Pero nakarinig ako ng pagsigaw, parang nasunggaban niya ata. Sabi ko noon. Tinitigan ni Kuya Sammy yung bahay namin. Ilang sandali lang ay sinabi nito na susuriin niya daw sa pinangyarihan. Naglakad na ito at nakasunod naman ako sa kanya. Pagkarating namin doon sa bulwagan ng bahay, naroroon pa si nanay at tatay. Nasa may biranda. May isa pang tao doon na kapitbahay lang namin. Sabi ni Kuya Sammy ay makikichismis siya. Tinuro ni tatay kung saan banda may nagkakatakbuhan. Nasa kanan banda ito ng bakuran. Paakyat ang lupa tapos sa unahan pababa na. May makapal na kakahuyan doon. Siya sige. Pupuntahan lang namin ha. Tinungo namin yun. Hindi ko alam na nakasunod din pala si Sotino. Nalaman ko na lamang ito nang sabihin ni Kuya Sammy na nasa itaas doon ng puno ang kapatid ni Maria. Siyempre nagulat ako. Tatawagin ko sana pero inabisuan ako ni Kuya Sammy kasi nga may nakatingin sa amin. Yung mga magulang ko daw ay nakatanaw at baka magulat ito kapag biglang lumundag pababa si Sotino. May dala naman akong ilaw kaya binuksan ko ito nang nakarating na kami sa napakadilim na parte. Nagkawasig-wasig ang mga damo. Sa parting ito ay wala talagang kabahay-bahay. Pababa na ang lugar na ito at sa unahan, napakaliblib na. Sa kaliwang parte ay may daanan ng tao patungong kalsada. Doon yung may magkakasunod na bahay. Hanggang sa nakakita ako ng mga bakas ng dugo. Nagkatitigan kami ni Kuya Sammy. Ilang mga sandali ay narinig ko ang boses ni Sotino. Wika nito. Sino ba daw ang kasama ko? Pwede ka nang bumaba. Wala nang makakakita sa'yo dito banda. Kaibigan ko ang bayaw mo. Isa akong albularyo. Bumaba ka dyan. Dinala mo pa talaga yung tumutugis sa inyo dito. Bumaba si Sotino. Gumapang lang na parang butike. Kakamot-kamot ang ulo habang lumalapit kay Kuya Sammy noon. Ang sabi nito ay hindi niya daw sinasadya. Akala niya ay hindi siya nasundan. Alam ko, iho. Naiintindihan ko naman ang aswang. Dati galit ako sa kanila. Pero dahil dito kay Adober naging kapamilya ko na rin. Alam ko kung gaano kadelikado ang kalagayan ng isang aswang. Ganon din naman kadelikado ang kalagayan ng mga tao kontra sa inyo. Timbangin nyo. Baka kasi may atraso kayo. Tama ba? Kayong pamilya ay sumibat na. Opo. May atraso po. Kasalanan ko din yon. Hindi ko po naatim eh. Masyadong mayabang yung kapitbahay namin tapos sinisigawan kami mga aswang. Pinatulan ko. Hindi ko pinatay pero ayun. Nagtawag ng albularyo. Ay nako. Dapat hinayaan mo na lang. Etong kapatid mo dito papaano na? Huwag mong sabihin hindi siya damay lalo na't nakumpronta niya pa. Tapos itong pamilya ng bayaw mo papaano na rin ito? Hindi na nagsalita pa si Sotino.
Nakayuko lamang yon. Ilang mga sandali lang ay nakakita ako ng mga nakabulagtang tao. Dalawa yon. Ang isa dito ay wasak ang leeg habang ang isa naman ay nakataob at butas ang bandang balakang. Nakabaluktot din ang katawan na parabang nabalian. Sabi ni Sotino ay kanina niya pa alam na may napatay itong kapatid niya. Sisibat na lang sana siya pagkatapos mailigpit ang mga labi kaso nakita niya daw na pinupuntahan namin ang lugar. Kaya sumunod na lamang siya noon. Napapamura si Kuya Sammy. Nagtanong ito kay Sotino sa kung dalawa lang ba ang nasa paligid noon. Ito naman ang may mas malakas na pakiramdam umano. Sabi ni Sotino, ubos umano ang 3 albularyo ni Maria. Ang isa ay nasa ibabang parte. Itong 3 ito lang daw ang tumutugis. Nagkukumawag ako noon sa may tumbang puno ng niyog. Yun kasi ang dinaanan ko pababa. Naroroon nga. Isang matandang lalaki. Humiwalay talaga ang ulo nito sa katawan. Nagtataka ako. Bakit nakayang paslangin ni Maria ng mag-isa lang? Kako pa kay Sotino. Dapat ay pinaslang na lamang nila dahil kinaya nga ito ni Maria. Si ate, gaya ng sinabi ko, kakapanganak pa lang niya. May lakas talaga yung hindi pangkaraniwan. Mawawala yan kapag nasa mahigit 4 na buwan ang bata hanggang sa 5. Tama itong kapatid ng asawa mo. Ganun talaga ang mga aswang na babae kapag nakakapanganak. Likas na ito sa kanila, lalo na sa lahi nila, para protektahan niyang anak nila. Hindi ako nakapagsalita kaya pala uminom kaagad ng lanas si Maria para hindi ito mahimatay katulad ng nangyayari doon sa lumang bahay. Natitiyak akong nabuhos niya ang lakas niya sa mga ito. Magpaganon pa man. Tapos na pala ang problema kasi nga napatay ang mga tumutugis. Ang tanong nga lang ay sa kung paano iligpit ng mga yon. Sinabi ko ito kay Kuya Sammy. Ay naman dito ay hindi niya daw alam sa kung paano pero kinakailangan ay hindi ito maabutan ng umaga. Mabubulabog talagang lugar. Ayon kay Sotino, siya na umano ang bahala. Babalik siya mamaya-maya at kasama niya noon si Amalia. Sina na lang ang magliligpit nun. Inabisuhan naman ito ni Kuya Sammy na wag nang uulitin. Baka sa susunod ay mas malaking gulo ang mangyari. Tsaka wag na daw babalik sa dati nilang tirahan. Umiwas na sa lugar. Hindi naman nagsalita si Sotino. Pagkasibat nito ay tinabunan namin ng mga dahon ng saging ang mga labi nun. Habang nangyayari ito ay napapailing si Kuya Sammy. Hindi niya lubos sa kalain na may ganong tagpo. Akala nito ay problema lang na karaniwan, kagaya ng pagkabunyag ang kakaharapin ko pero may patayan pa palang mangyari. Pero magpaganon pa man ay mananatili siyang tikom. Alang-alang sa akin nun. Bilang kaibigan at kapitbahay. Umuwi kami nun. Pagkarating sa bahay, wala na doon sila nanay at tatay sa beranda. Naghiwalay na kami ng landas ni Kuya Sammy. Hindi ko na rin binigyang pansin pa yung mga labi. Alam ko namang maliligpit talaga yun nila Sotino. Hindi ko lang alam sa kung anong mangyayari sa susunod kasi nga, albularyo ang mga namatay eh. Malay natin may makaalam tapos gumante. Pero naniniwala ako na malayo sa katotohanan itong paghihinala ko. Gawa ng sino bang mag-aakala na makakarating sa may bandang amin ng mga yon. Pagkapanik ko sa itaas ay tulog na si Maria. Pero may bakas pa rin ng dugo dito sa may dibdib niya. Nakita ko yung sugat. Pinadede niya kasi ang bata. Kinabukasan ay nagising ako sa kakayak ng anak ko. Pagkabangon ko, nginungod-ngud nito ang guso doon sa dibdib ng nanay niya. Pero ganun na lang ang pagkawindang ko nun. Si Maria, nakadilat ang mga mata. Putlang-putla, halatang wala ng buhay. Hinawakan ko ang balikat, niyog-yog, pero matigas na ang katawan. Namatay si Maria.
Nagsisisigaw ako ng tulong noon. Dumating kaagad sila nanay at tatay. Wala na. Patay na talaga. Ang tanong ay bakit namatay? Lalo't itong sugat niya sa dibdib ay nawala. Itong mga magulang ko ay hindi mawari ang mga itsura at talagang natataranta. Baka inatake daw ang asawa ko. Ako noon ay wala akong ibang naiisip kung hindi si Kuya Sammy. Pinuntahan ko. Sinumbong ko na wala ng asawa ko. Mabilis na sumama ito sa akin. Sinuri niyang labi. Napapailing siya. Ang mga magulang ko ay nasa ibaba na nagiiyakan. Naririnig ko doon ang mga katagang papano na lang kapag nalaman ito ng panig ni Maria ng sariling pamilya. Habang nangyayari ito ay sinuri ni Kuya Sammy ang labi. Hanggang sa may sinabi ito sa akin na talagang nagpatulala sa akin noon. Gumaling ang asawa mo sa tama ng baril kahit dito pa sa pinakasentro ng puso tumama. Gumaling ang sugat. Pero hindi na ilabas ang bala na may lason at sumpa. Pangpuksa sa aswang yun. Dapat pala sinuri ko palang asawa mo kagabi. Hindi ko man lang naisip na may bala pala sa katawan niya. Pasensya na, Adober. Kinuha ko yung bata. Sinayaw-sayaw ko ito. Habang nangyayari yon ay lumilipad ang diwa ko sa kawalan. Dinudurog ang puso ko. Masyadong malihim ang asawa ko. Hindi niya nga sinabi na nakapatay na pala siya kagabi. Siguro'y inaasa niyang dadating si Sotino at ipapaligpit niya mga labi na parang wala lang. Hindi niya rin sinabi na mamamatay na siya. Siguro'y inaakala niyang kaya siyang gamutin ang lana niya. Ayaw niya mag-alala ko. Ginagawa niya ng paraan para hindi maantala ang kaisipan ko noon. Pakiramdam ko kasalanan ko. May pagkukulang ako. Oo, aswang siya pero tao ang puso niya. Tao siya para sa akin at mahal na mahal ko ang asawa ko. Wala akong takbuhan kung hindi si Kuya Sammy. Kung tutuusin, pwede naman kami lang ng asawa ko yung mag-usap ng hindi na umaasa sa iba. Ito ang kasalanan ko kaya napakabaliw ko talaga noon. Napansin niyo naman mula sa simula, di ba? Si Kuya Sammy na ang sandalan ko at hindi ang sariling asawa. Pwede namang yun kasi ang albularyong si Kuya Sammy pero dapat naging bukas ako sa asawa ko eh. Nagsidatingan ang pamilya niya pagsapit ng tanghali. Iyakan sa bahay. Nagkaroon ng lamay. Nagpa-novena ako doon sa bahay kahit pa hindi ito kultura nila Maria. Hindi talaga madali ang magkaroon ng asawang aswang. Hindi maiiwasan ang mga subok. Hindi pangkaraniwang mga subok. Pinalaki ko ang bata. Lalaki. Nakuha niya ang kutis niya sa nanay. Pero hindi siya aswang. Hindi ko muna sinabi ang patungkol sa nanay niya kung ano talaga yon. Pero noong nagkaroon na ito ng sapat na kamalayan para umintindi, inamin ko ang lahat. Tanggap niya naman. Hindi na ako nag-asawa pa. Parang si Maria ang una at huli ko. O napovya lang ako. Pero alinman sa mga ito ang dahilan na hanggang sa ngayon, naguguluhan pa ako. Ang masasabi ko lang, tao din sila at gustong mamuhay ng normal. Maraming salamat mga kagiliw. Hindi ko na po papabahabain pa Sir Seth ang kwentong ibabahagi ko. Dito sa parting ito medyo bumigat na yung pakiramdam ko eh. Magpaganon pa man. Maraming salamat po Sir Seth. Kung sakali mang maibahagi mo ang kwentong ito sa iyong mga giliw na tagapakinig.